mga pelikula tulad ng Jurassic Park, nagkaroon ng present-day dinosaurs dahil sa cloning na gamit ang fossilized dino DNA. Pero ito ay imagination lang ng nagsulat ng kwento ng pelikula. Para makakita ng dinosaur, kailangan mong mag-time travel ng 66 million years noong naglakad pa sila sa Earth. Dinosaurs ang naghari sa Earth sa loob ng 165 million years. Imagine, unang lumitaw ang mga tao 6 million years ago. At 10,000 years ago, lang nabuo ang unang sibilisasyon. Kumpara sa tagal ng paghari ng dinosaurs, sandali pa lang tayong nabubuhay sa Earth. Tinatawag na Mesozoic era ang panahon ng mga dinosaur at nahahati ito sa tatlong panahon, ang Triassic, Jurassic, at Cretaceous period. Ibig sabihin pala, hindi lahat ng mga dinosaur ay nabuhay sa parehong panahon. Halimbawa, yung Stegosaurus at T-Rex, sabay silang umiinom sa lawa sa pelikulang Jurassic Park, di ba? Totoo ba yun? Sa kwento lang yun. Dahil ang totoo, hindi na nagkaroon ng pagkakataon magkita ang dalawa. Nabuhay ang Stegosaurus sa late Jurassic period at ang T-Rex ay nabuhay sa late Cretaceous period. Ang Stegosaurus ay na-extinct sa 26 million years. Bago pa man, isinilang ang unang T-Rex. Isa sa pinakamalaking hayop na nabuhay ay ang Argentinosaurus. Sindigat ito ng 17 elepante at sinhaba ng 4 na truck ng bumbero hanggang 130 feet. Paleontologist ang tawag sa scientist na nag-aaral ng mga fossils ng dinosaur. Hindi pa sila sigurado kung bakit ang lalaki ng dinosaur. Baka raw may kinalaman ito sa kanilang pagkain o kapaligiran. Pero hindi lahat ng dinosaurs ay malaki. Ang isa sa pinakamaliit ay ang Lesothosaurus. Mabilis, nakakatakbo, sa dalawang paa ay halos yung laki lang ng isang manok. Mahigit sa 700 na uri ng mga dinosaur ang natuklasan na at marami pang nadidiscover taon-taon. Alam niyo ba na ang mga modernong ibon ay nagmula sa mga dinosaur? At ang mga buti, pagong, ahas, at mga buhaya ay mga dinosaur descendants din. Coffee, tea, at soft drinks. Lahat niyan may caffeine. Pero may isa pang sikat na pagkain ang meron din nito. Alin sa mga ito ang may caffeine? A. Walnuts. B. Chocolate. C. Edamame. Or D. Chickpeas. Kung sagot mo ay letter B, bingo! Mula sa chocolate sa cacao beans na may small amount of caffeine. Konti lang ang caffeine ng milk chocolate. Pero yung dark chocolate na may higher percentage of pure cocoa, doble ang caffeine. I believe! Nabuhay ang mga dinosaurs sa loob ng 165 million years. Ang mga dinosaur at iba pang mga prehistoric animals ay naubos dahil sa sinasabing mass extinction event. Pero may dalawang sinasabing malaking dahilan kung bakit naubos ang lahi nila. Ang una ay meron daw isang 8-mile long meteorite na tumama sa Yucatan Peninsula sa Mexico. Natakpan daw ng malalaking ulap ng alikabok ang araw, kaya naging madilim at malamig sa buong Earth. Dahil sa sobrang lamig, namatay ang mga halaman na nakakaapekto sa mga dinosaur. Yung isa pang posibleng nangyari ay yun daw pagsabog ng bulkan na humati sa India sa dalawa. Hindi naman agad naubos ang mga dinosaur. Dahan-dahan ang pagkaubos nila at inabot pa ng daan-daan o libo-libong taon bago sila nawala. I believe! Would you believe kung sabihin kong science fiction can happen in real life? Believe it, dati, pang science fiction lang ang cloning. Pero na-discover ng mga scientists na pwedeng bumuhay ng organism through cloning. Ito yung artificial process ng pagbuo ng genetically identical organism. Genes, cells, tissues, at pati hayop ay pwedeng i-clone. Pero hindi lahat ng clones ay artificial. May ilang single-cell and multicellular organisms tulad ng bacteria na kayang i-clone ang sarili through asexual reproduction. Alam nyo ba na ang mga kambal ay natural clones din? Halos pareho ang DNA nila, pero sobrang liit lang ng pagkakaiba. May 3 methods ang cloning. Most common ay ang gene cloning, kung saan kinakopy yung DNA segments o yung genes.
Reproductive cloning ang ginagawa sa mga hayop kung saan kinakopy ang buong organism. Pangatlo ay yung therapeutic cloning kung saan gumagawa ng embryonic stem cells for medical treatment. 1963 nang isagawa ang first animal cloning, kung saan may Chinese researcher ang nag-clone ng isda. Eventually, meron ding nag-clone ng daga, usa, pusa, tupa, kabayo at unggoy. Sa ngayon, wala pang taong na naiko-clone. Pero dahil uma-advance ang science, who knows? Baka magkatotoo. May question ako, I-believers. True or false? Lagi bang identical ang clones? Kung tingin mo ay false, tama ka. Alam natin na ang clones ay kamukha ng kinopyahan nito. Pero hindi laging ganun. Genetically identical nga ang clones, pero minsan, hindi ito perfect kaya pwedeng mag-iba.